Mensahe mismo. Sa Tagalog po kasi nakalagay dito, ako ay isang manlalakbay, ako ay isang dayuhan. Maari akong maghintay, ngunit isang gabi lang. Talaga? Totoo bang nakikita natin mga modernong Adventista ang ating mga sarili bilang mga manlalakbay at mga dayuhan sa mundong ito na maaring magtagal na isang gabi lamang? Para sa lahat ng napakarami sa atin, ang mundong ito ay naging ating tahanan. Komportable tayo dito at gusto natin dito. Pagkatapos ng lahat, iniisip natin sa ating sarili, ako'y mayaman at naging mariwasa. At hindi nangangailangan ng anuman. Apokalipsis 3 verse 17. At pagkatapos ay pumatok ang isang pulis sa pinto upang sabihin sa atin ang tungkol sa ating anak na babae. O di naman kaya ang ulat ng doktor na nagsasabing mayroon tayong malalang antas ng cancer. O di naman kaya ang asawa ay biglang humingi ng diborsyo. Bigla tayong bumalik or babalik sa realidad na ang mundong ito ay hindi ating tahanan. Bago po tayo manalangin ay nais ko po mag-share ng maikling reflection tungkol po sa ating nabasa. Ano po? Ang awit po na I'm a Pilgrim ay nagpapaalala po na tayo ay malalakbay lamang sa mundong ito. Tayo man ay may marangyang pamumuhay o sa gitna man ng ating tagumpay. Tayo man ay maraming ari-arian, mayaman, masarap ang buhay sa mundong ito. Tayo man ay may mabigat o may mga suliranin. Tayo man ay may sakit, tayo man ay maraming disappointments, tayo man ay maraming stress, tayo man ay napapagod sa araw-araw natin pagtatrabaho, tayo man po ay may problema financially, at iba pa na ating nararanasan sa mundo ito. Ang awit po na ito ay, sa akin po personally, masasabi ko na huwag po tayong masyadong ma-attach sa mga bagay dito sa mundo. I-focus po natin ang ating buhay sa walang hanggang pangako ng Diyos. Dahil ang ating tunay na tahanan, tulad po ng sinasabi ng ating devotional, ang aklat na ito na binasa po natin ngayon, tunay po nating tahanan ay nasa langit kasama ng ating Diyos. Hilingin po natin sa Panginoon na ang bawat hakbang ay patungo sa walang hanggang tahanan. Tayo po ay manalangin.
see the King of Kings. I wanna give praise to Him. When I feel the touch and love of God, all that I want is to be with Him, Almighty God. We glorify Your name. There is no other one like You, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. Trust to the Lord our God. When in times of troubles come our way, He always hears our prayers. Come to Him, rejoice, so tender. Jesus is the blessed Redeemer. For the Lord we leave, His power and love to bear. There is no other one like You, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. If you trust to the Lord our God, if our faith is done, we can never take His place that He had done. We must find our ways, 'cause there in heaven we can live in peace. There is no other one like You, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. If you trust to the Lord our God, there is no other one like You, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God, trust to the Lord. There is no other one like Him. Trust to the Lord. If we trust in Him, our God. Ayan, amen. God, first morning po sa lahat mga kapatid. At medyo tinanghali tayo ng bangon, pati ako. Nag-alarm ako pero nakakatulog ulit. Napuyat kagabi sa course sa evangelism. Ano po. Kumusta po dyan, Pastor? Good morning po sa inyo. Batiin muna natin yung mga nandito sa live ngayon.
Welcome po kay Sister Maria Isabel Santiago. Makasakit. God first morning po sa inyo. Kung saan man kayo church na kaanib ay welcome po dito sa Discipleship Ministry Devotional. Kay Ate Lorna, good morning po. Kay Ate Revi, kay Sister Teresita Diary Reyes, kay Sister Sweetie, kay Brother J. Cruz, kay Sister Nympha. Magandang umaga sa inyo lahat. Kay Sister Mildred, Sister Belinda Salvania, at sa lahat ng mga nandyan sa background. Ngayon ay Biyernes, Happy Preparation Day sa lahat. Kaya hindi naman kay Pastor, Happy Preparation Day. At ibigay na natin ang pagkakataon kay Pastor. Nakita ko ready na siya. Pastor, sige, medyo nakalutang yung video ni Pastor pero okay lang. Okay pa Pastor, kaya na po. Pagkaloob ko na kay Pastor yung pagkakataon. Pwede, sige ba Pastor, kita niyo po. Ibababa niyo konti yung icon, yung picture. Yung mga nasa background, mag-chat po kayo para mag-comment po kayo para sama natin kayo sa prayer po. Lahat ng mga nandito sinasama natin sa prayer. Ayan na, naayos na ang video ni Pastor. Okay po Pastor, go ahead po. Sa inyo na po ang pagkakataon. Happy Vesper po. Okay, right. Good morning po. Maraming salamat po, Brother Melvin. Happy Vesper po sa inyo pong lahat. Ngayon 28, At bukas ay araw ng Sabat. Patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasang pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. So, ang ating pong pag-aaral ngayon, higit pang pag-aawitan tungkol sa pagparito. Napakahalaga talaga ang pag-aawitan. Kasama ito sa pag-worship sa ating pong Panginoong Diyos. So, tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa pag-ibig niyo po sa amin. Kami po patuloy na sumasamba sa inyo. Kayo po ang Diyos ni Abraham, ni Moises, ng mga disciples, at Diyos ng Remnant Church na babalikan nyo sa ikalawang pagbabalik. Panginoon, kayo po ang aming sinasamba at patuloy na sinasampalatayanan. Sa inyo kami mayroong satisfaction at kaligayahan, Lord. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Sa ngayon po dito sa ating pinaka-key text, 35 verse 10 ng Isaiah. At ang mga tinubos ng Panginoon ay magbabalik at darating sa Zion na nag-aawitan. Walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo. So sabi po dito, yung mga tinubos ng ating Panginoon, babalik sa Zion at ano po ang gagawin nila? Mag-aawitan. So kapag tayo ay naligtas, mga kapatid, what I mean is kapag tayo ay nadala doon sa langit, isa lang din ang ikukontinue natin. Mag-aawitan tayo ng papuri sa ating pong Panginoon. Sa awit tayo doon, mga kapatid, aawit tayo doon. Hindi na sinasabi doon na lagi tayo makikinig ng sermon, kundi mag-aawitan. Ganyan po ang mangyayari sa atin doon sa langit. Napakasaya, di ba, na mag-awitan. Kahit ngayon mga lasinggero kapag sila yung nagkakatipon, anong ginagawa nila? Video okay, kahit simpunado, di ba? Ganon din ang mga mananampalataya kapag tayo ay nagkakatipon, ano man ang okasyon, di ba, dito sa lupa, mayroong birthday, may kasal, may awitan. Lalo na kung nandun sa langit at pinupuri natin, sinasamba natin, ang dakilang Diyos na gumawa ng langit at ang lupa, hindi maaalis ang awitan doon sa langit na bahay. Ibig sabihin kapag nag-aawitan, masaya at payapa. Relax, di ba? Kapag kaganyan, relax ang pagkakataon. Relax ang buhay kapag kayo ay nag-aawitan. Gaya ng maaari nating ipagpalagay, ang himno ni James White na For God's Peculiar People ay mayroong maraming kanta tungkol sa ikalawang pagparito at sa langit. For God's Peculiar People. Akala ko God's for the just ordinary people. Sabi pa dito, ngunit dahil karamihan sa mga tao ay naging Kristiyano bago sila naging Sabatarian, maliwanag na hindi niya naramdaman ang pangangailangan na magbigay ng maraming mga himno tungkol sa biyaya at pagsamba sa kadakilaan ng Diyos. Ibig sabihin ay normal lang sa kanila na sumamba sa Panginoon. Kilalang kilala ang mga iyon, maliwanag na ginawa ni James White ang kanyang mga pinili upang punan ang isang puwang sa doktrina. Ang ilan ay medyo partikular tulad ng isang pinamagatang washing feet. So ibig sabihin mga kapatid, yung kinumpose ni
James White ay may kinalaman po sa doctrine para doon niya ginawa yon para mas madaling maintindihan noong mga tagapakinig ng mga tao yung doktrina. So, parang parehas kami ni James. No? Ako ay nag-compose din, pero yung aking compose ay tungkol din sa doctrine. No? Tungkol din sa doctrine. May lyrics niya, mayroong doktrina. Ganon din itong si James White. Ayan, ganun yung kanyang style. Ang awitin na washing feet, o katulad dito, washing feet ano to dito communion service to ay hindi kasama sa kasulukuyang Seventh-day Adventist hymnal. Yun lang, hindi kasama. Ang ilan sa mga pinili James White ay kasama. Ang paborito ko ay ang awit na I Am a Pilgrim. Gusto ko rin yan. Paborito ni George Knight pala itong I'm a Pilgrim. Makita nga yan sa YouTube. Screenshot natin. I'm a Pilgrim by James White. At iyon ay nasa hymnal number 666 o 666 pa. Yung hymnal number na yun, yung I'm a Pilgrim. Ngunit ngayon ay nasa hymn number 44 na. Bakit hindi mo ako samahang awitin ito ngayong umaga? Kaya lang hindi natin alam yung tono Pero maganda mamaya, tingnan niyo po sa inyong YouTube. Kaya kung mayroong masasearch ko yung Melvin dito, ipapatugtog niya mamaya yung awit na yan. Ito yung lyrics, ako ay isang manlalakbay at ako ay isang dayuhan. Maganda, no? Maganda to. Maaring akong maghintay, maaari akong maghintay. Ngunit isang gabi lang, huwag mo akong pigilan dahil pupunta ako sa kung saan umaagos ang mga bukal. Doon ang kalwalatian ay malaging nagniningning o puso kong mananabik. Nandun ang puso kong nananabik. Dito sa bayang ito'y madilim at mapanglaw. Matagal na akong naliligaw at napapagod. Napakaganda ng lyrics nito. Doon ang lungsod kung saan ako patutungo. Aking manunubos ay ang liwanag nito. Walang kalungkutan o anumang buntong hininga o anumang luha doon o wala nang mamamatay. Grabe sa Revelation na niyan Revelation 21 verse 4 yung talata na yan. Ang puro ay isang mensaheng mismo. Ito yung chorus. Ako ay isang manlalakbay at ako ay isang dayuhan. Maari ako maghintay, ngunit isang gabi lang. Ibig sabihin, talaga, totoo bang napakaganda ng lyrics na ginawa ni James White, tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus Christ. Na tayo ay manlalakbay lang sa sanlibutan na ito. Kasi katatapos ng The Great Disappointment, pero naniniwala pa rin siya na darating pa rin ang ating pong Panginoon at tayo ay manlalakbay. Totoo bang nakikita nating modernong Adventista ang ating mga sarili bilang manlalakbay at mga dayuhan sa mundong ito na maaaring magtagal ng isang gabi lamang? Para sa lahat ng napakarami sa atin, ang mundong ito ay naging ating tahanan. Totoo, no? Para sa atin, honestly, sa akin, honestly, ang sanlibutan na ito, pakiramdam ko, aking tahanan talaga. Pero alam nyo, after 25 years, ganyan. After 25 years, kami ay hindi na caretaker ng church dyan sa Cainta. At kami ay aalis na doon sa aming tinitirhan. Bagamat may kanya-kanya ng pamilya, kami magkakapatid, meron naman mapupuntahan sila nanay na doon sa Murong. Nakita ko doon na pansamantala lang talaga ang tinitirhan natin. Manlalakbay lang talaga tayo. Pero ayaw man nating aminin, naging tahanan na natin ng sanlibutan na ito, di ba? Yung inyong bahay na pinuntahan ngayon na napakaganda, nandyan na ang lahat na meron kayo. Talagang hindi nyo na yan iiwan. Pero may mga iba nag-iibang bansa pa. Ganun pa man mga kapatid, ngayong devotional, yung reflection ko dito, nais na ikintal sa ating isipan, gaano man kaganda yung bahay natin, gaano man kagara yung sasakyan natin, gaano man kadami ng ating negosyo, ano man ang ating pinagkakakitaan, gaano man kaginhawa yung buhay natin, manlalakbay lang tayo sa sanlibutan ito. At kung naghihirap ka ngayon, at parang walang-wala ka, mas masarap isipin, manlalakbay lang tayo. Matatapos din ang ating paghihirap at dun sa langit na bayan tayo ay magsasama-sama. Komportable tayo dito. Yun ang totoo, di ba? At gusto natin ito. Pagkatapos ng lahat, iniisip natin sa ating sarili,
ako'y mayaman at naging maliwasa at hindi nangangailangan ng anuman. Marami ang nakaka-feel ng ganyan. Marami ang mga mayayaman. Marami ang mga nangungurakot din sa gobyerno, di ba? Hindi naman maiwasan yan. Dahil talaga ang ating sanlibutan ay napakasama. Marami nagpapakayaman, nagpapakasasa sa panahon natin ngayon, gumagamit ng illegal, no? Ginagawa ang lahat para tumaas ang kanilang pamilya. Pero ito lang yung ating devotional na sasabihin. Manlalakbay lang tayo at pangsumandali lang ang ating pong mga buhay. At pagkatapos ay kumatok ang isang pulis sa pinto upang sabihin sa atin ang tungkol sa ating anak na babae. Ang ulat ng doktor na nagsasabing mayroon tayong malalang antas ng kanser. Yun ang nakakalungkot at marami nakaranas niyan. Ano? Yung mga kapatid natin dyan sa kapatid si Ate Annabel Termino, si Ate Abel na namatay siya dahil sa cancer din. Noong pagkatapos ko mag-sermon noon sa Gimba, kita ko yung magkaibigan ay nag-iiyakan sila. Yung pala nalaman ni Ate Abel na siya ay mayroon ng cancer. Nakakalungkot ang ganung pagkakataon sa buhay. Ano? Napakagara ng iyo sa buhay, napakayaman mo, kumpiyansa ka na hindi ka na maghihirap. Pero one day, nalaman mo meron kang karamdaman na pwede mong ikamatay. Ano ang iyong buhay? Nakita ko sa buhay ni Ate Abel talagang siya nagpuri, nag-worship sa ating Panginoong Diyos. Patuloy na nanampalataya sa Panginoong Diyos. Kahit na yung mga doktor, wala na magagawa sa kanyang sakit, nanampalataya pa rin siya. So ganyan ang buhay natin mga kapatid. Di natin alam kung anong darating sa ating dagok sa buhay. No? Nandiyan yung disgrasya at nandiyan yung pagkakasakit. Isa lang ang nais nating bumuo ng ating umaga ngayon. Manlalakbay lang tayo at gusto natin ang paghihintay natin saglit lang at makita na natin na pagdating ng ating Panginoon. Ang asawa ay biglang humingi ng diborsyo. Yan yung realidad sa buhay, di ba? Maganda yung asawa mo, maganda yung pagmamahalan nyo. Pero humingi ng diborsyo bigla. Bigla tayong babalik sa realidad. Ang mundong ito ay hindi ating tahanan. Tulungan mo ako ngayon, Ama. Ito yung panalangin na muling suriin ang aking mga prioridad at ang aking pang-araw-araw na buhay. Yan ang magandang reflection mga kapatid. Ano ang ating prioridad? Pwedeng magbago ang ating buhay na maganda sa panahon natin. Pwedeng maging mapait yung ating buhay. O pwede rin naman na yung mapait nating buhay maging maganda at makalimutan natin ang Panginoong Diyos at maging tahanan na talaga natin ang mundong ito. Pero idalangin natin, isa lang ang dapat natin idalangin sa umaga na ito. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na ang ating isipan hindi lang nakapako sa sanlibutan na ito, kundi tayo ay merong hinihintay na isang totoong tahanan. Yun ang langit na bayan na hindi na magbabago kailanman ang ating estado sa buhay. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon na doon sa langit tayo ay magawitan ng papuri na merong kagalakan at kasiglahan sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya hindi totoo yung kanta na sa langit ay malungkot. No. Sa langit ay masaya dahil merong awitan mga kapatid. No? Sa langit ay merong awitan. At ito ay tahanan ng mga buhay ng mga sumasampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Muli po magandang umaga po sa inyo pong lahat. At ulitin ko, manlalakbay lang tayo sa sanlibutan na ito. Kaya gawin natin ang ating the best. Ang prioridad natin ay papurihan at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Brother Melvin, good morning po sa inyo pong lahat. Salamat po, Pastor. Ayan, tayo ay mga manlalakbay lamang. Tayo ay dapat na ituon natin ang ating atensyon kay Jesus. Pagka tayo isang gabi lang maglalakbay. Bakit isang gabi lang mga kapatid? Dahil sa ating pagtulog, paggising natin ay darating na si Jesus. Yun yung sinasabing mahabang pagtulog. So, kaya isang gabi lang. So, ayan mga kapatid, at nawa ating gugulin ang ating panahon sa pag-worship, mag-aawitan. Huwag tayong mahiyang umawit sa Panginoon. Masarap umawit sa Panginoon, masarap manalangin. Huwag nating ubusin yung oras sa pasarili nating kalayawan. Pagkos magsani na tayong umawit, magsani na tayo sa paano ng Panginoon para pagdating ng panahon ay welcome tayo sa langit na bayan. Bago tayo lumipat sa kabila, tayo muna manalangin. Let's pray po.
Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa isang gandang umaga. Salamat sa lesson na ito. Patuloy na tumatawag sa amin para magbago, para lumapit sa inyo, para italikod ang aming sarili dito sa makamundong sa libutan na pamumuhay. Bagkus kami patuloy na umawit na may kagalakan sapagkat ang aming paglalakbay dito sa gabi lamang at kami ay magsasama-sama, pagsasalubong sa inyong nalalapit na pagbabalik at sa aming pagpapatuloy sa aming lesson sa God First Morning ay kami po ay patuloy niyong i-bless sa umaga nito. In Jesus' name pray. Amen. Amen po mga kapatid. Nilipat tayo sandali sa kabila. At tayo ay mas matuto ng iba pa. Maraming mga reflection na magaganda doon. Huwag niyo ko iiwan kahit may ginagawa kayo dyan. Buksan niyo po yung inyong audio ng malakas. Okay lamang po yan. Mahalaga nakakonect tayo. At nakikinig. Di ba? Yung pagsusulit, mga pagpananagutan. So, may kanya-kanya tayong kapananagutan na ihaharap natin sa Panginoon. Depende sa laki o liit ng ating tinanggap, paano natin siya ginamit. Yun lang po, let us be responsible and tandaan po natin na sa darating na panahon, ipagsusulit natin yan sa ating Panginoon. Kaya, pagyamanin ang paggamit para sa paglago ng gawain ng may-ari ng talento. Amen. Sige, meron si Pastor Junel, yun pong ating mga backlog kahapon. Pwede ba nating i-share yung mga backlog natin kahapon? Nakamute ka, Pastor Junel. Ayan. Dinig na po ako. Yes po. Opo. Okay. Clear. Pastor, isi-share screen ko kasi pag ika-copy paste ko sa messenger natin hindi kasya kasi ang dami po. Ayan, share screen ko, Pastor, Tapos pwede pong basahin ni Pastor Joel or kahit sino po sa atin. Sige po. At salamat, Pastor Junel. Ayan po. Basa po ba yung unang kitang-kita po ba? Malaki po. Ayan. Maliwanag. Okay, Pastor Joel, pwede mong basahin yung mga comment kahapon. Salamat po. Ito po yung kahapon. Salamat, Pastor Jonel. Kay Norberto Bilano Jr. Ang kanya pong comment. Tama po, Pastor. Hindi po natin tinutulungan ang church dahil sa ating talent, kundi pinapalago natin ang gawain ni Jesus sa buong sanlibutan. Hindi tayo nagbibigay para sa church, kundi we return it sa source at owner ng blessing. I'm happy na every morning may GFM. Yan po. Next po si Melvin Vilasano. Ang sabi po ay, diyan po masusukat ang ating katapatan. Kung may kumikita ng 1M every month, malaki at magawa niyang ibigay ang COP, ay hindi po ang church ang number one na makikinabang. Unang makikinabang ang giver dahil napagtagumpayan niya ang selfishness. Amen. Melvin Vilasano, again, kaya sa mga kapatid ko kay Kristo na naririto ngayon, nais ko pong batiin kayo ng congratulations na pagtagumpayan nyo na ang selfishness. At ang aking dalangin ay patuloy po natin gamitin ang ating mga talento. Amen. Melvin, dito po sa area 5, kay Net Lazaro naman, ang sabi, hindi po imposible at wala pong imposible sa Diyos na mangyayari. Darating yung tao na kumita ng 1 million at malayang magbibigay ng 10% na offerings. Nakatitiyak na tayo na malaya na siyang dumating, malapit na siyang dumating at inihahanda na tayo na siya ay salubungin. Amen. Salamat. Amen. Sid Magas naman po, pakinggan natin. Tama po. Ang pakibaba po, Pastor Jonel, yan. Ang tunay na pagsunod sa prinsipyo na pagbibigay ay hindi lang tungkol sa kung magkano ang naibibigay, kundi kung paano nito hinuhubog ang ating puso, ang pagkakaloob ng tithes at offerings
ay hindi para makinabang lamang ang iglesia, kundi higit sa lahat, ito ay isang espiritual na pagsasanay upang mapagtagumpayan natin ang pagiging makasarili. Kapag natutunan nating magbigay ng may tapat at pusong handa, sumuporta sa gawain ng Diyos. Tayo mismo ang unang nakakaranas ng pagpapala, hindi lamang sa material na aspeto, kundi lalo na sa ating kaugnayan sa Diyos. Nagiging mas mapagpakumbaba tayo, mas nagtitiwala sa Kanya at mas lumalalim ang ating pananampalataya. Ang totoong kayamanan ay hindi nasusukat sa kung ano ang ating tinatanggap, kundi sa kung paano natin ginagamit ang ating mga pagpapala para sa kaluwalhatian ng Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. No? Melvin Bilasano, ang sabi niya, from Rivelen, Runas, Padilla, no? Kung lahat ng mga member ay maunawa at tapat na binibigay ng ating tithes and COP, ay hindi na problema ang ating pangangailangan ng ating church. At lahat ng talent natin ay gamitin natin sa gawain sa church. Tayong lahat ay magiging masaya sa paglilingkod. Maganda po ang sinabi ni Pastor Meneses. Kung nag-COP tayo, pero late pa rin tayo sa church, ay parang hindi natin naisuko ang ating puso. Masakit mang isipin ay parang bulsa lamang ang yun. Okay. Yun po. So balance po, ano? Maging mabuti tayo sa lahat. Ito ang karugtong. Naway matutunan po nating unahin, isuko ang ating puso sapagkat pagdating ng Panginoon ay tunay na malapit na. Amen. Mga kapatid, bigyan niya natin ng konting pansin yon, yung remark na yon. Maganda po yun ating mag-response tayo doon, no? Totoo po yan, may point po yung comment na yan, no? Pag didiin doon sa remark kahapon, kaya tayo na umaaga ng gumising para hindi tayo kapusin ng oras sa maghapon ng ating mga gawain. Kasi mapapansin po ninyo, ang ating Panginoong Yesus ay maagang-maaga rin ho siyang gumigising bilang ating siyang halimbawa, kasi ay tinuturing niya ng bawat oras ay walang masasayang. At tayo po ay ganun din, no? Kung kinakailangan po ang ating presensya sa ating mga pagpupulong sa simbahan, total naman ay sinabi naman po yan sa atin po ng banal na kasulatan sa Hebreo 10:25, na huwag natin pabayaan ang ating mga pagkakatipon, lalo't namamalas na po natin na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Ay maaga na nga po tayong gumising. Sulitin nyo na yung mga kapatid kung may mga pagpupulong tayo sa simbahan na kinakailangan tayong maaga. Huwag na ho kayong pauuna doon sa mga taong hindi nag-God first morning. Tayo na po yun ang mauna. At kung medyo marami-rami na po tayo dito, doon po sa mga kapatid pa nating dito sa platform, marami na po tao sa loob ng simbahan. Ay palagay ko po lahat ng nakasa natin sa ating Panginoon. Kung mapapansin niyo mga kapatid, kung tayo po ay nandito na at nalilit pa tayo, hindi po natin napauunlad ang mga kinakailangang maayos pa ng mga programang pwede natin i-present sa ating mga kapatiran sa loob ng church. Kung tayo na ho ang mag-i-initiate ng pagiging maagang pagpunta sa simbahan, ay may encourage na po yung mga nagsisikap ng mga kapatid na nag-uubos din ng panahon nila para ayusin ang magandang programa sa loob ng church. Kasi yun po yung nagiging pampalamig sa mga kapatid na pinaghandaan namin yung magandang programa. Tapos, ang iniisip nila maagang magsisimula, ay hindi mapakinabangan po yun kasi madadamay na yung ibang mga dapat nabigyan ng panahon. Kaya, yun, pag late na nagsimula, late na rin matatapos. Tapos, ang nangyayari niyan mga kapatid, normally, naapektuhan na yung dapat ay maraming panahon na ibinibigay natin sa salita ng Diyos
yung speaker ay napagkakamalan tuloy na tuwing magsasalita yan ay launa na tayo umuwi, parang ganun. Ay sana mga kapatid ay improve natin yan. Maganda yung observation ni Pastor na yan at saka ng pag-comment ni Sister Rebelin. Pastor, Improve natin yan mga kapatid. Pastor, Apo, Pastor Meneses. Welcome. mga kapatid, tandaan po natin yung pagiging katiwala. Kasama po dyan yung time, yung paano natin gagamitin yung panahon. At ang panahon, di lamang yung oras, pati na yung araw ng Sabado. Tama po yun yung sinabi ni Pastor Jerry na isa yung palate-late sa simbahan, lalo-lalo na sa mga, kuminsan nga yung may mga bahagi pa yung pinaghandaang magandang programa pagkatapos ang mga kapatid late dumating ay nakakapanlumo po yan mga kapatid. Pangalawa, para bagang hindi tayo excited ba? Hindi tayo excited na sa buong isang linggo pinagpala tayo ng Panginoon. Pagkatapos yung masaya, eagerness na maaga kang pumunta sa church para purihin natin ang Panginoon. Parang hindi natin nadarama yung ganun Pagkatapos, ito pa yung isang bagay na nagiging pangit kapag nag-late tayong nag-start, ay yung nasasacrifice yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung sermon. Kaya tama yung sinabi ng ating Pangulo na parang napakahabang mag-sermon yung pastor, maabot ng alas 12, alas 12:30. Well, in fact, ay nag-start tayo ng late. At ang masama mga kapatid, kung sino pa yung late, pagdating ng second service, sila pa yung nagmamadali. Hindi ganun yata yung karakter ng mga naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. Yan. Salamat, Pastor. Mga kapatid, tatandaan po ninyo mga paalaala po yan ng magkakapatid. We are brothers and sisters in Christ and gusto nating lahat tayo iuunlad. Kung umuunlad po yung isa, uunlad po yung pangalawa, unlad tayong lahat. Ayusin po natin ito mga kapatid, pagtuunan ng pansin, magtulong-tulungan tayo. Yung po sa loob ng church natin ay hindi na po natin makakausap kasi yung iba. Tayo lang po ang nagkakausap-usap dito. Kaya ito po'y ating paunlarin sa atin. Magsimula po sa atin na naririto. Salamat po mga kapatid. Tuloy tayo. Time check. Isa yung aga pa pala. 4:49. Dami pang oras. Sige, Pastor Joel. Apo, kaya itong mga nababasa natin dito mga kapatid at naririnig sa ating mga manggagawa at mga kamanggagawa ito ay para sa atin, sa ating growth sa spiritual natin na buhay. Kaya ito ay ating tanggapin at idalangin po natin na ito ay maging bahagi ng ating buhay. Meron po ditong isa pa mula kay Melvin Vilasano. Ang sabi po, tunay na God is so good. Ginamit si Mr. Anonymous na maging instrumento para kilusin ang mga puso ng mga katulad ng puso ni Mr. Anonymous. Praise God. Salamat, Mr. Anonymous. Palain po tayo. Ito po, kay Norberto Bilano. Ang sabi, remember po, before the close of probation, dapat empty na ang bank account natin. Dahil wala ng kwenta ang kayamanan. Kasi sabi ng hula, darating ang panahon na di ka na pwedeng magbenta o magbili sa last days. Yan. Kapatid, ito pong comment na ito, baka ma-prejudice kayo dyan. Yan ay alab at puso ng nag-comment natin siguro na talagang pananabik yan sa malapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas. Ay baka ho kayo ma-prejudice dyan. May sinasabi po kasi ang ating Panginoon na occupy till I come, di ba? So ano po ang magagawa pa natin sa mga pamamahala ng ating mga kayamanan? Ay may payo din po dyan si Sister White
ay mismong kayo po ang kakausapin ng Panginoon kung yan po ay kinakailangan ng gawin. Iiwanan na po lahat. Well, in fact, totoo po naman itong espiritu ng ating kapatid at nasa banal na kasulatan din po naman yan na ang ekonomiya ng buhay natin sa lupang ito ay iigting ng iigting at hihirap ng hihirap. Kasabay po niyan, sana habang umiigting at naghihirap, lalo tayong nakakakita ng katalinuhan sa tamang paggamit ng mga bagay na magiging issue, usapin sa huling kapanahunan. Alam niyo po, ito pong material na ating pong hinahawakan ay great potential po talaga yan para ilayo tayo sa ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya unti-unti po natin yan i-detach yung ating sarili, samantalang atin yan minamanage ng maayos. Kasi pag minanage naman po natin ng maayos yung mga bank accounts natin, yung mga iniipon natin kayamanan, ang nakikinabang po niyan dapat ay alam niyo na, ang gawain ng Diyos at ang higit na nangangailangan. Sa tamang panahon, ayon sa idinikta ng Panginoon sa inyo individual, i-close po natin yung mga bank account na yan. To God be the glory, mga kapatid. Yun. Yes po, sa tamang panahon mga kapatid. Salamat Pastor Jerry. Ito pa po kay Marilyn, ang talento ay pinauulan sa atin ng Diyos. Pero iba't iba ito kung ano ang nasambot mong talento sa Panginoon. Tiyakin po natin ang Diyos, siyang papurihan sapagkat dadami ang ipagkakaloob sa atin kung tapat natin sa Kanya ipaglilingkod. Walang kalugi-lugi sa Diyos. Opo, walang kalugi-lugi pag ito ay sa Panginoon natin gagamitin. Salamat Amen. po. Elvira Isgira, Makaling, ang sabi po, amen po. Naway marami po ang mag-bless tulad ko sa patuloy na pagkikisa sa ating God First Morning at magsikap na makibahagi sa malawak na gawain ng Panginoon. Thank you po CLPM Leadership. Pastor Joel, balikan natin yung isa, diin na natin. Yung nasa una, yung bago yan. Yan. Si Marilyn, yan. Ayan mga kapatid, alam ko kung kayo sang-ayon dyan mga kapatid, di ba? Wala talaga, you will never go wrong, ika nga ng pananalita. Hindi ka magkakamali kapag inilagay mo yan sa kamay ng Panginoon. Kasi wala talagang lugi. Sino ba naman na malulugi? Pag binigay mo sa kami ng Diyos, potential nga lumago di ba? Pinalalaki nga yung bata ngang naglagak ng kanyang 2 isda at 5 tinapay. Ay hindi naman po nawala di ba? Nawala ba, Pastor Joel? Opo. Nawala? Hindi nawala, di ba? Opo. Hindi naman nawala mga kapatid, di ba? Anong nangyari, di ba? Dumami nga pinakain nga yung mahigit pang 10,000. Tama po ito, Sister Marilyn. Wag tayong, yung point kanina, wag tayong matakot na ilagak ang lahat sa kamay ng Diyos na nagbigay din naman ito. Sapagkat yung Diyos na nagbigay, ang siya ring may kakayanan na magpalago nito kung gagamitin sa kanyang banal na layunin. Yung layunin lang ng Diyos ang ating pong pagtutuunan ng pansin, mga kapatid. Ano man ang kaya nating ibigay sa kanyang gawain, hindi po talaga kayo malulugi, wala hong mawawala. Sa halip, may kakayanan siyang magparami nito. Katulad ng batang naglagak ng kanyang maliit na baon ay hindi ho nawala. Yan ho ay pinarami pa sa kapakinabangan ng higit na nakararami. God bless us all. Salamat po, Ma'am Marilyn. Kung yun Pastor Jerry, comment ko din doon, Pastor Jerry, susundan ko po yung sinabi ni Pastor Jerry. Na-imagine ko yung bata, yung kanyang daladalang baon ay actually para sa kanya yun ibinigay ng kanyang magulang, baon niya yun sa kanya. Pero Pastor, nangailangan ang Panginoon nangailangan siya doon. At siguro nag-isip yung bata, ito nangangailangan ng Panginoon para sa akin to, pero napagtanto ng bata na kailangan ng Panginoon ng sa oras na yon ng pagkain. Kaya naibigay niya doon
namangha siya. Uy, dumami. No? Ito po yung sinasabi na naririnig natin na loss but gain. Nawala sa kamay niya, pero nung makita niya, dumami. Nakinabang ang lahat. No? So natuto yung bata. Mga minamahal mga kapatid. Tayo po din po ay makakaranas niya ng loss but gain kapag tayo po ay hindi tayo manghihinayang kung para sa ating Panginoon. Salamat po, Pastor Jerry. Jericho naman po, pakinggan natin. Minsan akala natin wala tayong talento, pero hindi pala mayroong isa o dalawa at minsan pa ay dumadami ito sapagkat tayo pinagpapala ng ating Panginoon at ginagamit tayo para sa ikasusulong ng ating gawain o misyon sa mundong ito. Huwag lang tayong SDA o sitting down always sa ating church. Tayo po ay makibahagi o makisangkot sa kanyang banal na gawain na iniwan sa atin. God bless us all for today. Ingat po saan man tayo dako pumunta. Salamat kapatid na Jericho. Yun, naubos din ang ating backlog. Pastor, actually meron pa po sa sa CLPM yung mga latest comment. Ayun. Sige nga, pakinggan natin. May oras pa naman, 4:57. Okay. 4:58 na ho sa aking relo. Sige, Pastor. Let's try to recover everything. I-collate natin. Ayan po, Zerin Ancheta. Basahin ko po. Sige po. Mula kay Sirin De Leon Ancheta. Ganyan din po kami, Pastor. Dati, pag umatin po kami ng mga CLC gatherings, namamasahe lang kami mag-asawa. Tapos, nagamit po namin yung owner type jeepney ng tatay ni Mister. Lagi pong na-stock. Kaya, natutunan ni Ryan mag-ayos ng makina ng sasakyan. Pag umuulan, basang sisiw kami. Tapos, sabi namin, Lord, bigyan mo po sana kami ng may aircon para di nababasa mga bata. At pupunta po kami lagi kahit saan pang gatherings. Yan, basta kaya namin. Praise the Lord. Binigyan niya po kami ng kotse na hindi kami ang nag-down at buong pandemic po namin ay binayaran na walang pangako ng work. Pero hindi kami naubusan ng panghulog. Napakabuti po ni Lord. Kaya ngayon po, hanggat kaya ng schedule at panggas namin, punta kami kahit sa ang fellowship at seminar. Sana mamit po namin kayo at makilala, kapatid na si Rin. Po. Salamat po sa inyong inspirational text. Thank you po. Norberto Bilano, meron po. Ang sabi po ni kapatid na Norberto, unbelief and unsatisfied ay naging dahilan kung bakit napahamak ang mga Israelites at di nakapasok sa lupang pangako. Alam nila ang katotohanan pero naging secular ang kaisipan nila. Nawa po ang talent natin ay lumago sa pananampalataya, di dapat lalago ang unbelief at pagdududa. Amen. Salamat kapatid. Kay Imelda Jigo, ang sabi po dito, God first morning mga everyone. Happy Preparation Day to all. Amen po, Pastor Jerry. Ang ating mga talento na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus ay atin itong pagyamanin. Malit man o malaki, ito ay gamitin natin sa kabutihan na maging masidhi po tayo sa gawain ng ating Panginoon na tayo ay mag-focus sa lahat ng oras. Dapat po tayong mismong mga namumuno ang siyang manguna at hikayatin ang ating mga kapatiran na sama-samang gumawa ng may pagkakaisa at pagkakasundo sa gawain ng Panginoon. Naway tayo po ay lumakad na kasama ni Kristo sa araw-araw na buhay upang tayo ay tulungan sa lahat ng mga gawain. Tayo po ay maging masunurin at tapat na katiwala. Ang ipinahayag, ang mabuting balita sa buong sanlibutan naway makasama sa langit na bayan. God bless us all. Pagsikapan po natin mga kapatid at idalangin. Ito po, pag pinagsisikapan, ito po ay nagiging bahagi ng ating buhay. Tama po. Amen. Kay Norberto Bilano, napakasipag ni kapatid. Sa katiwalang tapat, ang lahat ay palaging sapat. Pero sa natatakot at duwag, itatago talaga. Ang talent, kasi iniisip niya na mawawala ito in the process.
isang misinterpretation dyan ay prosperity gospel. Kaya marami ang mga nagsasabi ng seek ye first the kingdom of God. Pero sa nguso lamang. Dahil ang totoo, mas after sila sa lines na all things shall be added unto you. Opo, paalala po sa atin mga kapatid. Nako. Salamat, brother. Follow up ni Norberto Bilano. We are all brothers keeper. Kailangan ang kasiglahan will start with me. Kung maaga tayo bilang tapat na katiwala, will reap pulse po yan. Yan. Amen. Pastor. Ako. Pastor Jerry po. Yan. Yung pong last na comment ni Brother Norberto, mamaya ay i-reiterate natin yan sa God First video. Palagi po yan ipinopost sa ating contemplation para tayo makapag-contemplate mga kapatid. No? Isipin po ninyo, yun po yung tanong doon sa God First video na yon. Kung kagaya ninyo ngayon, ano man po kayo ngayon, ano po ang inyong ginagawa, ano po ang inyong pananaw ngayon, ano ang inyong mga activities para sa gawain ng Diyos. How you do church, mga kapatid, paano natin ginagawa ang pag-involve sa gawain ng Diyos. Isipin daw po natin na kung lahat ng mga kapatid sa loob ng iglesia at sa buong mundo ay kagaya mo, ano kaya ang mangyayari sa iglesia ng Panginoon? Isipin po ninyo mga kapatid. Na? Sa paraan ng pagbibigay, sa paraan ng pagdalo, sa paraan ng pag-involve sa gawain ng Diyos. Isipin po ninyo, sabi po sa video na yon, kung kagaya mo ang mga kaanib ng iglesia sa iyong simbahan at sa buong mundo, ano na kaya ang mangyayari sa ating iglesia bago dumating ang ating tagapagligtas? Ayan po ang magandang sagutin, mga kapatid. Yan. Yun po yung We Are All Brothers Keepers, no? Repulse effect. Okay. Next. Apo, salamat po Pastor Jerry. Nako. Kaya tayong lahat ay pagsikapan po natin mga kapatid. Nako. Po natin ay kagaya ni Kristo. Nako. Siya po ang ating sinusundan. Siya yung ating modelo. Priska Jane Ferrer Baltasar, kung tunay ang faith natin, may pagkakalob natin sa kamay ng Diyos ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Tulungan tayo ng ating Panginoon, Pastor Jerry. Amen. Pastor, dito naman tayo sa chat box natin sa platform ng Zoom. Meron po dito. Okay, ito pa isa na lang. Bawat isa sa atin, mula kay Jim Akibite, bawat isa sa atin ay mayroong mga talento. Ang kulang lang po, ayaw natin gamitin. Paano tayo lalago, mga kapatid? Ginamit natin ang ating talento, lalo pa nadadagdagan ng Panginoon. Amen po, amen. So group chat po tayo. Chat box, Pastor. Nakita mo? Meron dito 3 ata ito. Sige. Ito. Kay Philly Diaz, Pastor. Sige po. Happy God First Morning po sa lahat. Andre Liwanag Bonmaros. Icon po ito. Prayer to. Dito po sa bandang huli, Pastor. Kay Alejandro, si Brother Alejandro, kay Brother Dan. Alejandro, ito po. Ang ating pong mahal, mula po kay kapatid na Alejandro, ang ating pong mahal na Diyos ay hindi po tumitingin sa piso. Ang tinitignan po ng ating mahal na Diyos ay ang ating puso. Yes po, totoo po yan, Brother Alejandro. Salamat. Next, ang ating pong mahal na Diyos, pareho. Kaya po, sabi ng matandang layman sa kanyang sermon, kailangang pilitin ang ating sarili sapagkat ang gusto ng ating sarili ay malayo sa gusto ng Diyos. Opo, dapat gusto ng Diyos. Hindi yung gusto natin. Salamat, kapatid na Leandro. Ang ibig sabihin, Pastor, ang ibig sabihin po siguro ni Brother Leandro ay yung pong pagpunyagian natin yung sarili. Dapat ma-overcome yung sarili. Yung pong ibig sabihin niya.
Kaya mga kapatid, may struggle talaga dyan, may great controversy. Kaya tama si Brother Alejandro. Great controversy begin with self, no? Sa sarili muna ang mahirap paglabanan. Kaya isuko ang puso sa Panginoon. Ang ganda na reflection ni Brother Alejandro. Praise the Lord. Next. Opo, kaya pilitin, sikapin, idalangin. Salamat, Pastor. Dan Cruz, dahil sa tapat at tunay na pagmamahal sa atin ng Panginoon, binigay sa atin. Mga kapatid, battery low po ako. Nilipat ako. Kiyari to. Sige po. Kinulang ka na ng kapangyarihan, Pastor. Sige. Opo, humina yung ating pananampalataya, Pastor. Pastor Junel, tuloy mo. Pastor Junel. Paki-assist po. At lilipat ako. Pastor Junel, tuloy mo na. Sige. Sige. Salamat, Sige. Pastor. Sige, isaksak mo muna sa kapangyarihan yan, Pastor. Okay, sige po. Kay Brother Dan Cruz, sabi po rito, dahil sa tapat at tunay na pagmamahal sa atin ng Panginoon, binigay sa atin ang lahat, pati sarili niyang buhay. Ano ba po ba ang hindi niya kayang ibigay kung tayo'y magtatapat sa Panginoon? Ang bunga ng pagtatapat ay matibay at masayang relasyon natin sa Panginoon. Amen. Mamaya po ay salamat Brother Dan sa remark mo. Hoy, time check tayo 5:08 po mga tala 5:08 po mga kapatid. Pastor, meron po tayo sa Adventist Mission chat comment. Sige. Sabi po rito ni Brother Arturo Montes Gakayan, sa parabola ng talento na ibinigay ng Diyos, ang pinalago ng Diyos ay yung 5 at 2, pero yung isa na itinago ay hindi binawi ng Diyos at ibinigay sa mayroon. Actually, Pastor, related yan dito sa magkarugtong yan paulit-ulit na ina-highlight natin yan. Nakatuwa ito si Elder Dan, si Elder Dan Cruz ay taga San Ildefonso to, alam ko no. Napakalalim na ng pundasyon ng ating kapatid na ito sa pagkakaunawa ng stewardship. Palaging ang binabalikan niyang principle yung karakter ng Diyos, kaya tayo po ay nahuhubog. Ang ganda po nito. Actually, ito pong kung yung titignan po yung parable na yon, ang basic po talaga na nakikita ko po doon na experience sa stewardship trusts natin yung ating pagiging katiwala na ibina-advocate, yung pong right theology will give us the right experience, that is testimony, because of the developed trust. So, TTT po yung mga kapatid yun. Theology, testimony, and trust. Tatlo po yun. Nakikita po natin yun sa parable na yun. Ang sinasabi po dito ni Brother Dan, katulad po nung theology ng lalaking nag-keep ng kanyang isa, dahil nga po, kanina, highlight na po ni Pastor Meneses, natakot siya na mawawala sa kanya. Yan. Ang isa pa po mga kapatid ay mali ang kanyang pagkakilala doon sa may-ari. Kasi nung nagsusulit na siya, ay sinabi niyong kanyang paniniwala ay, kasi po kaya ako tinago kasi kayo po ay isang Panginoon na malupit, na hindi naman po kayo nagtrabaho, ay kinukuha niyo yung sa inyo. Mali kagad yung theology. Maliho yung theology. Kaya maliho, hindi nakadevelop ng trust. Pag maliho ang theology, ito si Kuya Dan, ang ganda ho ng theology niya sa stewardship, ay madaling intindihin yung kanyang statement dito. Kaya nakadevelop siya ng trust. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, pag mali ang ating pagkakilala sa Panginoon, magiging mali rin yung ating nadidevelop na, alam niyo na, yung pamumuhay. Tapos, ang kadalasan niyan, kala natin okay na yung ating practice, pero sa totoo lang, yung karakter hindi nadidevelop. Yung po nagiging judgmental tayo sa kapwa natin pa rin, na hindi sila katulad natin, na dapat ang iniisip natin ay katulad ng sila natin. Ayan, nagmamadali tayo palagi na ang simbahan ay baguhin. Ay hindi ho ganun mga kapatid. Kasi nga po, dito po sa ating pag-uusap dito, ang theology po natin dito ang inaayos natin. Yung tamang pagkakilala sa Panginoon ay magli-lead sa pagtitiwala at tamang patotoo
sapagkat ang Panginoon ay totoong dakila at higit siya na dapat nating lagakan ng ating confidence, mga kapatid. Pastor, Ano po? Pastor. Ano po? Ako, Gusto kong hindi ko mapigilan na mag-comment muli doon sa nabanggit nyo na pagkakilala. Doon sa tatlo, sa parabola, nakita ko doon yung dalawa na nakatanggap ng 2 at 5. Nakita ko doon yung nakapag-build sila ng relationship doon sa kanilang amo eh. Amen. No? Yung relationship ba? Opo. Na hindi nila tiningnan kung ano yung mapapakinabangan nila pansarili, kundi yung pagmamahal nila doon sa kanilang Panginoon, na bagamat wala yung kanilang Panginoon ay ginawa nila yung kanilang bahagi. Amen. At nung mag-present sila, pansinin ninyo, nung mag-present sila ng kanilang mga effort, yung kanilang kinita, they presented yung kanilang effort na masaya sila. Amen. Di ba? Amen. Sa atin bilang steward, mga kapatid, ang unang i-build natin dito yung tiwala, yung relasyon natin sa Panginoon, yung pagmamahal natin sa Kanya. Alam nyo, kapag yung pagmamahal na build sa atin, sa ating Panginoon, walang mabigat, walang malaki na hindi natin may sacrifice sa Panginoon. Nakatulad ng pagmamahal ng Panginoon na ipinakita niya sa atin. 'Di ba? Tingnan niyo yung sinabi sa John 3:16, "For God so loved the world." Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, mas higit pa doon sa kanyang buhay eh. 'Di ba? Amen. Na mahal niya ang tao kaya naibigay niya yung kanyang buhay sa atin. Kaya nga kapag ito ay naibuild sa atin, kapag lumago tayo sa ganitong pag-ibig natin sa Panginoon, alam niyo mga kapatid, walang mahirap, walang mahalaga, walang malaki na hindi natin pwedeng ibigay sa Panginoon, sapagkat alam ng tadalawa na yung pangangailangan nila ay pupunuan ng Panginoon nila kung ibibigay man nila sa Panginoon yung kanilang mga kita. Amen. Praise the Lord. Ang ganda po. Empower na ang ating pong theology. Alright. Pastor Joel, may kapangyarihan ka na? ay, ako. Sige po. Salamat po. So, mga kapatid, magaganda po ang ating mga napapakinggan dito at nabe-bless po tayo. No? Natututo at lubos na nakikilala natin ang Panginoon. Kaya, maging, Pastor, maging consistent na po tayo, no? Na laging makinig para makilala natin ng lubos ang ating Panginoon. Okay? Meron pa po ba tayong mga dapat basahin? Pastor, time check tayo ha. 4:14 na. Sa kasalukuyan, Pastor, yung ulat ng ating nagagather ng attendance ay dumarami tayo. Salamat, Brother Edmond Sabio, sa iyo pong pag-gather nitong lahat ng update natin. Aba, sa YouTube pala, Pastor, ay naging 5 na. Dati 3 lang yan eh. Sa Pastor, 7 na po ngayon. 7. Pastor, batiin natin ang ating mga kapatid sa YouTube. Shout out tayo dyan sa mga kapatid natin saan man po kayo naroroon. Sumainyo ang pagpapala at gumagabay na pagmamahal ng Diyos. Sa Adventist Mission, 28 na po tayo. Sa CLPM platform live stream ay 64, ay 84 ba? 68. 68 na po, Pastor. And then sa Zoom, dito po sa ating platform ngayon, 99. 90 lang tayo ngayon. 99 na. 99 po. And then sa ating discipleship ministry, syempre ito po yung nagko-cross-post ito. Sila Brother Melvin ito. 20 mga kapatid na sa district ni Pastor Meneses yan. Nakatutok sila. Alright, so tapusin na natin to, Pastor. 2 na lang yung comment dito kay Pastor Joey at saka kay Pastor Junel na isinyer po niya ito galing kay Brother Edmond Sabio. Alright. Siguro si Brother Edmond na magbasa nung kanyang comment para sigurado. Kay Pastor Joey, sabi niya, kapag okay ang puso mo sa Panginoon, okay rin ang piso mo sa Panginoon. Amen.
Amen. The heart affects giving. Yun lang pong ibig sabihin ni Pastor Joey doon. Ang puso ay nakakaapekto sa pagbibigay. Yan. Hindi yung pagbibigay ang nakakaapekto sa puso. Palaging ang puso muna bago ang, ano mga kapatid? Puso muna bago ang piso. Alright. Brother Edmond. Sige po, Brother Edmond. Pastor, ito po ay isang lyrics ng isang awitin, no? Na may kinalaman dun sa bata na ginamit ng Panginoon, no? Maging ang mga bata, no, baka may nakikinig at nanonood sa ating mga kids, no, na maaari rin kayong gamitin ng Panginoon gaya ng kwento nga po nung tinapay at at isda, no. Sabi dito, if you see a special way to give the Lord's great love away, you don't have to wait till you're grown up because God can use you now. If you want to tell someone the special things the Lord has done, you don't have to wait because God can use you now. God uses kids who open up their hearts to Him and let His love flow through them. God uses kids. God uses kids to share His joy in many ways. And as you give His love each day, God uses kids. God first morning po, mga kapatid. Man, just ordinary people. God uses ordinary people. Oh, mga kapatid, you are ordinary people, but God can use you like this kid. Pastor Joel, time check natin, 5:18 na. Sino pong speaker natin ngayon sa ating Councils on Stewardship? Ngayong umaga, Pastor, ang speaker po natin ay si Joshua Agape. Elder Joshua Agape. Ito po ay sa district yata ni Pastor Junel. Ang kanya pong topic ay unimproved talents. So mula po sa Councils on Stewardship, muli po natin pagyayamanin, mga kapatid, ang ating mga sarili sa pamagitan ng pakikinig sa lingkod ng ating pong Panginoong Diyos. Elder Joshua Agape. Opo. Andito na po ba siya? Pastor, i-share screen ko siya, tatawag ko sa Messenger kasi kahit ano pong gamit niyang gadget ay hindi po makapasok sa Zoom natin. Alright. Opo. So anong gagawin po natin, Pastor? Tatawag po siya sa akin sa Messenger video call, tapos i-share screen ko siya, Pastor. So makikita pa rin siya dito sa atin. Okay, sige. Video, God First video. Ito po mga kapatid, video na panunurin natin. Ito po yung isang video na the one-person church, yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Let us be reminded again of the importance ng role natin individually to the finishing of God's work. Have you ever thought about what the church would be like if all its members were like you? Think of what church fellowship could be if everyone prayed and read the Bible as you do. Imagine what missionary work would be like if all church members took the same time as you do to share the truth with others. Imagine what church upkeeping and mission investment would be like if all members returned tithes and offerings as regularly as you do. Do you like what do you imagine? What would this church formed by people like you look like? The truth is, this one-person church already exists, and it's you. At times, we underestimate the influence of our actions or attitudes. We might think, if I don't give Bible studies, someone else will, and the message will be preached to the whole world. Or, if I'm not faithful in returning tithes and offerings, someone will, and there will be enough resources for the maintenance of the local church and the preaching of the gospel around the world. To some extent, this is true. God's cause will triumph with or without my contributions, and the gospel will be preached worldwide with or without my direct involvement. Yet, the big question here is that this church, formed by me alone, always influences someone close to me, my children, spouse, parents, and siblings. My commitment or negligence concerning God's faithfulness and mission can inspire or hinder those around me.
The most significant legacy that we may leave to our children is the example of a life wholly devoted to God's cause, leading them not only to imitate us, but to even manifest greater zeal toward God's mission. True love for Jesus is not manifested by words only, but by a life dedicated and committed to God's work. As we return our tithe and promise, which is our regular and systematic offering, may we put our desires last and God first. Janelle. Okay. Ayan, so ito po ang ating speaker, si Brother Josh. I-share screen ko po siya. Palagay ko pa mga kapatid, familiar po siya sa inyo sapagkat nakita po natin siya sa missional video po nung nakaraan ng Malolos Church. Okay, share screen ko lang po. Okay, kita na po ba mga kapatid? Oh yes. Okay, Brother Josh, your turn. Siya pala yung nagpo-promote ng si Opisenyo, Pastor. Yes, opo, siya Pastor. Batang-bata pala. Opo. Brother Josh, wait lang. Wala po bang sounds? Wala pa. Okay. Naririnig na po ako, Pastor. Okay, dinig na Brother Josh. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Happy God First Morning po sa lahat po ng atin pong mga kapatid at mga kaibigan na kasama po natin ngayon sa umaga pong ito. Pagpasensyahan nyo na po sapagkat hindi po malamang kadahilanan ay nagkaroon po ng mga ganitong problema. So alam ko po ay talagang sinusubok ng kaaway na hindi natin marinig ang mensahe ng Panginoon sa umaga pong ito. Ngunit alam po natin na ang gabay ng ating Panginoon ay patuloy po nating nararanasan. Sa umaga pong ito, ako po'y nagpapasalamat sapagkat nabigyan po ako ng bahagi upang ipahatid sa atin po sa umagang ito ang napakagandang mensahe mula po sa aklat ng atin pong kinikilalang propetisa ng ating pong iglesia, Sister White, sa aklat na Counsels on Stewardship. At ito po ay pagpapatuloy ng bahagi po ng chapter 25 sa Responsibilities of the Man with One Talent. At sa bahagi pong ito ay nais ko pong ibahagi ang subtopic sa chapter po na ito na patungkol sa unimproved talents. Ayan. So, ito po ay isa sa mga bahagi ng ating pong pag-aaral. Yung tungkol po sa hindi pinagbuting talento. Ito po yung katulad doon sa parabola o sa talinghaga na binigyan ng isang talento, ngunit hindi po niya pinagyaman, kundi ang ginawa po niya ay kanya po itong itinago. Okay? So bago ko po basahin yung dalawang paragraph ng subtopic po na ito, ay nais ko pong basahin yung ginamit po na talata para sa subtopic po na ito po'y matatagpuan po natin sa Roma chapter 12 verse 11. Ang sabi po dito, sa salina ang salita ng Diyos, ang sabi po dito, huwag maging tamad, sa halip ay maging masigasig, maging maningas kayo sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. So ito pong akin pong babasahin na bahagi ng sulat po na ito ay akin pong isinalin sa wikang Tagalog para mas lalo po nating maunawaan ang mensahe po sa umagang ito. Ang sabi po dito, ang ilan ay handang magbigay ayon sa kung ano ang mayroon sila. At pakiramdam na ang Diyos ay walang karagdagang pag-aangkin sa kanila dahil wala silang malaking halaga. Wala silang kinikita o maliit ang kanilang kinikita na mailalaan maging sa pangangailangan ng kanilang pamilya.
Ngunit marami sa klase na ito ang maaaring magtanong sa kanilang sarili, nagbibigay nga ba ako ng ayon sa kung ano ang maaaring mayroon ako? Maaaring ito po ay tanong din natin mga kapatid sa mga sandaling ito. Ngunit sinasabi po sa pagpapatuloy na idinisenyo ng Diyos na ang mga lakas ng ating katawan at kaisipan ay dapat gamitin. Ang ilan ay hindi napabuti ang pinakamahusay na bunga ang kakayahan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang paggawa o ang pagtatrabaho po mga kapatid ay ibinigay at ibinahagi ng Diyos sa tao. Ito po ay konektado sa sumpa na ibinigay ng Panginoon nung magkasala si Adan at si Eva dahil ginawang kailangan ng kasalanan. Ang pisikal, mental at moral na kagalingan ng tao ay gumagawa ng isang buhay ng kapaki-pakinabang na paggawa na kailangan. Huwag maging tamad, sa halip ay maging masigasig. Yan ang utos ng kinasihang Apostol Pablo. Walang tao, mayaman man o mahirap, ang maaaring luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng isang buhay ng katamaran. Ang lahat ng kapital na mayroon ang maaaring mahihirap na tao ay ang oras at pisikal na lakas. At ito ay madalas na nasasayang dahil sa pag-ibig sa kaginhawaan at sa walang ingat na katamaran upang wala silang maidala sa kanilang Panginoon na mga ikapu at mga handog. Kung ang mga lalaking Kristiyano ay kulang sa karunungan upang gumawa sa pinakamabuting pagsasalang-alang at gumawa ng isang makatarungang paglalaan ng kanilang pisikal at mental na mga kapangyarihan, dapat silang mayroon ng kaamuan at kababaan ng pag-iisip upang tumanggap ng payo at pangaral ng kanilang mga kapatid upang ang kanilang mabuting paghatol ay makapagbigay ng kanilang sariling mga pagkukulang. Maraming mahihirap na tao sa ngayon ay kontentong walang ginagawa para sa ikabubuti ng kanilang kapwa at para sa pagsulong ng layunin ng Diyos. Ay maaaring gumawa ng malaki kung gugustuhin nila. Sila ay may pananagutan sa Diyos para sa kanilang kapital na pisikal na lakas gaya ng mayaman para sa kanilang kapital na salapi. Sa mga paragraph na ating pong binasa ay mayroon po akong nakitang tatlong mahalagang bagay na maaari po nating kapulutan or maging lesson sa umaga pong ito. Number one, idinidiin po ng ating pong pag-aaral na ito that an unimproved talent is a wasted talent. Ang hindi po pinagbuting talento ay isa pong nasasayang na talento. Kagaya nga po ng ating pong mga naging reflection sa mga nakakaraang mga araw, kapag ang ating pong talento ay hindi po natin nagagamit o ipinapagamit sa gawain ng ating Panginoon, nothing can be added or be multiplied. Wala pong maidadagdag o hindi po maaari itong i-multiply ng Panginoon. At kapag ang ating pong mga talento, mga kaibigan at mga kapatid, ay hindi po natin pinagyayaman, hindi po natin ito ini-improve, hindi po natin nagagamit sa ating pong gawain para sa ating Panginoon, hindi lang po natin nasasayang yung talento na ito. Ngunit ito po ay mas lalo pang nagdadagdag na mga nasasayang na sana ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Katulad na lamang po mga kapatid, na kung atin pong hindi i-develop or pababayaan po natin na ang ating pong talento ay hindi po natin napagbubuti,
tayo po ay nagsasayang ng panahon o oras na ipinagkaloob po sa atin. Number 2, nawi-waste po natin yung lakas na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon na dapat ito po ay nagagamit upang maluwalhati ang atin pong mahal na Diyos. And most important, mga kapatid, atin pong nasasayang yung alin po, yung opportunity na ipakilala ang ating Panginoon at makapag-develop ng relasyon sa ating pong Panginoong Jesus. Number 1, an unimproved talent is a wasted talent. Pangalawa po mga kapatid, isa po sa binigyang diin ng ating pong pag-aaral na ito, sinasabi po dito that indolence brings more disaster and more sin. Ang katamaran daw po ay nagdadala ng mas maraming sakuna at mas maraming kasalanan. Sabi nga po dito mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, walang tao, mayaman man o mahirap, ang maaaring luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng isang buhay ng katamaran. So dito po sa ating pong pag-aaral na ito, binabanggit ni Sister White na madalas na root cause kung bakit hindi po natin nagagamit yung talento na ibinigay o ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, it's because of the spirit ng katamaran. Okay, sabi nga po natin, no, madalas na sakit ng isang tao ay yung sakit na tamaritis o yung sakit na katam. Tama po ba? Dumadaan po tayo mga kapatid sa mga ganoong uri ng sa mga ganoong sitwasyon o mga ganoong panahon. Ngunit ipinapaalala po sa atin na kapag tayo po pala ay nahirati na doon sa buhay ng pagiging tamad o ng buhay ng katamaran, ito po ay mas lalong magdadala ng ng disaster, ng sakuna sa ating buhay. Higit lalo't ito po ay nagdadagdag ng kasalanan po sa atin. Sa papaanong paraan? Katulad po ng ating nabanggit mga kapatid, no? Ating pong sinasayang yung mga additional capital, no, na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sabi nga po dito ng ating pong pag-aaral, lahat daw po tayo, mahirap man o mayaman, no, malaki man ang pagpapala, or tayo po ay nasa panahon ng kagipitan, lahat po tayo ay binigyan ng Panginoon ng parehong oras at pisikal na lakas upang gamitin at pagyamanin ang atin pong mga talento. Okay? So kapag ito daw po pala ay, kung atin daw pong pinalalaki, ay hindi po yung atin pong talento, kundi yung atin pong buhay ng katamaran, mga kapatid. Ito po ay nagdadala sa atin ng sakuna at kasalanan. Why? Kasi yung oras na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon na dapat ay nagagamit po natin, no, sa gawain ng Panginoon at sa atin pong mga hanap buhay, ito po ay atin pong nasasayang. Nakakaroon pa tayo ng oras na mag-isip ng mga bagay na hindi kapaki-pakinabang, hindi makakapagpalago ng ating relasyon sa ating Panginoon, kundi mas lalo pa tayo nakakapag-isip ng mga bagay na makakapaglayo sa ating Panginoon. O maaari na sa pamamagitan ng atin pong katamaran ay atin pong hindi nagagamit yung lakas, no, yung lakas na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon upang maging sa atin pong hanap buhay o sa atin pong pagwi-witness, no, sa labas
pagiging kabahagi sa gawain ng Panginoon, kapag hindi po natin nagagamit yung lakas na ito po ay nagiging kasalanan natin dahil hindi po tayo nagiging tapat sa ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Maaaring sabihin ng iba mga kapatid na yung kanila pong katamaran ay ito po ay nagiging dahilan upang sila po ay hindi maging active o hindi po gumawa sa gawain ng Diyos because they do not want to go out of their comfort zone. No? Nandun na po tayo na komportable na tayo, no? Maginhawa na tayo. Especially kung ang ating pong iglesia, lalo na po sa panahon natin ngayon, ang ating pong mga simbahan mayroon pang aircon, no? Ngayon po ay summer, mga kapatid, parang mainit. Mainit, lumabas, tayo po ay gumawa sa gawain ng Panginoon. Maaaring makagawa tayo ng maraming rason upang hindi po natin magamit yung talentong ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Pero ito po pala ay mas lalo pong nagdadala sa atin na hindi po ma-develop yung ating relasyon at yung atin pong ang ating pong mga talento na ipinagkatiwala sa atin ng ating mahal na Diyos. At kung tayo man daw po ay nakakaramdam ng ganoon, mga kapatid, sa ating pong mga buhay, tandaan po natin yung pangatlong punto na sinasabi po sa atin ng pag-aaral natin, which is to seek godly counsel. Atin pong hilingin sa Panginoon yung wisdom, no? Yung kanya pong payo mula sa kanyang banal na salita upang alin po i-correct, ituwid tayo, ibalik tayo mula doon po sa atin pong maling gawi na atin pong hindi ipagamit yung atin pong mga sarili, yung atin pong mga talento sa gawain ng ating Panginoon. At katulad po ng ating pong nabanggit, mga kapatid, we are brothers. Tayo po ay magkakapatid. Tayo po ay magpaalalahanan sa atin po, sa bawat isa po sa atin. Not in a way na atin po silang kinagagalitan or tayo po ay in a way na meron po tayong spirit na tayo po ay nagmamalaki kasi ito po ay nagagawa po natin at ito pong kapatid na ito ay hindi po nagagawa yung mga bagay na ito. Gawin po natin ito ng may pag-ibig, mga kapatid. To uplift yung atin pong mga espiritu to do something para sa ikalalago ng mga talento na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon at mas lalo pong lumago yung atin pong pakikilahok sa gawain na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. At kung tayo man po, mga kapatid, ay pinapaalalahanan, tayo po ay nakaramdam na tayo po ay hindi po natin nagagamit yung atin pong mga talento. At sa pamamagitan ng atin pong mga kapatid na ginagamit ng Panginoon ay tayo po'y pinapaalalahanan. No? Wag po tayong ma-disheartened, wag po tayong sumama ang loob, kundi tayo po ay magalak. Why? Kasi ito po ay paraan ng Diyos upang gisingin ang atin pong mga kaisipan, na atin pong gamitin ang atin pong mga talento sa gawain ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po nito, tayo po ay nare-remind that we are accountable to the one who bestows and entrusted us with one talent. Ang sabi nga po dito sa ating pong pag-aaral, tayo po ay may pananagutan sa Diyos para sa ating pong mga kapital na mga lakas, kagaya po ng sa mga mayayaman sa kanila pong mga kapital na salapi.
Mga kapatid, hindi po natin pwedeng sabihin na tayo po ay mahirap lamang, tayo po ay hindi sapat ang atin pong mga tinatanggap na mga materials or financial na mga bagay upang hindi po tayo makagawa sa gawain ng ating Panginoon. Ang sabi nga po natin sa mga nakakaraan po nating pag-aaral, tayo man po ay blessed sa mga sa mga material na mga bagay, o tayo man po ay kapusman sa mga ganitong mga bagay, mga kapatid. Tayo po ay kapwa tinawagan ng Diyos na magtapat sa anumang bagay na ipinagkatiwala po sa bawat isa sa atin. Nawa po mga kapatid, sa ating pong maikling pag-aaral na ito ay nabuksan ang ating pong mga kaisipan na wag po nating sayangin yung ating pong masasabi man natin na parang iisa lang yung talento na ipinagkaloob sa atin. Mga kapatid, kung ang isa na ito ay atin pong ipapagamit, ang Diyos po ang may kakayahan na ito po ay pagyamanin, ito po ay paramihin. Hindi po para sa ating pansarili, kundi sa mas lalong ikaluluwalhati ng kanyang pangalan at mas lalong ikasusulong ng kanyang gawain. Maraming salamat po at nawa ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen. 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 Salamat po. Amen po. Joshua. Amen. Dati sa napakaganda at very challenging. Amen. No? Bukas po mga kapatid, nais ko pong i-announce na ang ating pong Amen mga kapatid, ano po, yan, maganda at napakahusay ng pagkakapaliwanag, ano po. At nais ko lamang nagbigay ng recap. Recap lang tayo para mabilis lang, ano. Sabi dito ay unimproved talent. Yan, yung mga may talent na nalaman natin, di natin in-improve, di kasi ginamit, no? Kinalawang. Yan daw ay wasted talent. Sayang, ano? Pag wasted talent, alam nyo naman yung waste, basura. Sayang, ano? Nalaman natin talent natin, pero di natin ginamit. Yan ay unimproved talent. Ano po? Yung unused talent, hindi natin ginamit, ano? Nalaman natin talent, hindi natin ginamit. Na-empower yung ating tawag ito, yung kumbaga sa negative positive, yung negative ang mas lalong tumataas halip na yung positive, ano. At pagka yan ang nangyari ating buhay ay kailangan natin mag-seek ng counsel sa Diyos, ano. Kailangan natin humingi ng tulong sa Diyos. So una-una, ano ba yung mga nagiging dahilan kung bakit na nangyayari yan, ano po? Una ay ganito. Mga tao ay, sabi natin, mga dahilan, marami tayong mga dahilan, ano, kung bakit. Una, bakit hindi natin na-manage na maganda yung ating talent of time. Talent of time. Kaya talent of time tayo. Late pumating sa church. Kasi ang dahilan ay, maraming mga dahilan, ano. Talent of time. Yung, may kinalaman sa oras na hindi natin nagagamparan. Dahil yan sa ating mga dahilan, ano? Dahil sa mga dahilan. Yung talent of strength naman ay wala akong mahina ako, may sakit ako, yan yung mga talent of strength, hindi ko kaya yan. Yun namang talent of yung kalaman, karunungan. Yan yung, hindi naman ako nakapag-aral, hindi ko kaya yan. So yun yung mga hindi natin kaya na ganun, okay lang, ano? Yung talent of possession, ito dapat lahat meron tayo nito, no? Hindi natin na-experience, hindi natin na-expand, hindi natin nagamit ng maayos. Meron tayong talent of possession. Ito yung pagbabalik natin ng tithes at pagbibigay ng pasalamat na offering. Pag yan hindi natin na-improve, tayo ay yan ay magiging waste, ano po? At sayang, ano? Sayang, meron tayong talent hindi natin nagamit. At sabi din sa lesson, lahat tayo ay may responsibilidad. Mayaman ka man o mahirap, ikaw man ay
marunong o hindi, meron tayong responsibilidad sa dapat nating gampanan yung ating mga gampanin. At paggamit doon ng lakas at talino para sa gawain ng Diyos, dapat gamitin natin lakas at ating talino sa gawain ng Diyos. Huwag lang sa puro pang sarili natin, puro sa atin lang trabaho. Kailangan ng pamilya ko, kailangan ng anak ko nag-aaral. Trabaho. Magbigay tayo ng oras sa gawain po. Hindi naman yan araw-araw, hindi naman yan madalas. Lalo na sa mga crusade, Ano pa? Paggamit ang tamad ay walang gawa. Ang tamad at walang gawa ay hindi nakakalugod sa Diyos. Ayan, tamad, walang gawa ay hindi nakakalugod sa Diyos. Mga kapatid, huwag tayong lagi na lang makontento na lagi na lamang nandiyan sa upuan. Mag-offer tayo ng ating may tutulong. Awit, special number, panalangin. Pwede rin, diba? Yan ang mga gagawa natin. Pantay na pananagutan ng mayaman at mahirap. So, mayaman ka man o mahirap, meron tayong pananagutan, may responsibilidad tayo sa Diyos. Sabi dito, conclusion, ng bawat isa, mayaman, mahirap, ay may pananagutan sa Diyos sa paggamit ng kanilang mga talento. Ang mahirap ay hindi exempted sa pagbibigay o paglalingkod. Hindi naman yung oras nila, lakas at talino. Dapat gamitin sa tama, mga kapatid, upang makatulong sa iba't ibang pagpapalaganap ng gawain ng Panginoon. So, huwag natin hayaan na maging basta na lang na steady lang tayo kung anong ginagawa natin. Huwag natin hayaan yan. Maganda sabi ni Ate Rebe dito, sabi niya, nawa po ang lahat na naririnig natin sa GFM ay gaya ng naihasik sa mga mabuting lupa na naunawaan at isakatuparan. Huwag po sana maihasik sa batuhan na pagdakay tinanggap ng buong galak pero sandali lang ginawa dahil hindi isinapuso ang kanyang napakinggan. Nawa po ay lahat na ating napapakinggan ay parang naihasik sa mabuting lupa at ito ay lumago at magbunga. Sa individual natin na pakikinig, maganda na dapat na tayo ay magbago sa ating sariling pamumuhay at higit sa lahat testimony sa church kung paano tayong kinilos ng Panginoon para naman mahahawa din yung iba po. Pasalamat sa sabi ni Brother J. Cruz, pasalamat sa kagalingan sa aking mga apo. Praise God po. Purihin ang Panginoon. At taas, wala na. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Sabi na rin sa nakakatakot po yung sinabi sa kanilang paano bigla bawiin ang buhay na binigay sa atin, patay na. Sabi ko, Hindi ka na makagawa sa Panginoon gaya ng tao sa una kay Lolo Noah. Lahat ng meron tayo ay sa Panginoon lahat. Ang ating buhay, ang ating kapangyarihan, ang ating oras, ang ating pati hangin, pati araw. Kanya lahat yan, pati lupa, mundo, sa kanya lahat. Bahay natin sakyan. Isang pitik lang, pwede niya kunin yan, pati buhay mo. So, ang meron lang tayo na hindi niya makukuha, yung ating desisyon, free will. Gamitin natin ng tama, Gamitin natin ng tama, siya yung ating piliin, siya yung ating paglingkuran. Huwag yung sarili natin, huwag yung Satan. Walang mangyayari, wala tayong mapupulot doon na maganda, So, tayo ay binigyan ng freedom to choose, o freedom of choice, o free will. Dahil gusto ng Diyos na piliin natin siya. Yan ang kanyang pagmamahal na dakilang pag-ibig sa atin. Pero mo, pwede naman niya tayong gawing wag makasalanan Kaya lang, ayaw niya gawin hindi tayo magiging robot. Gagawin niya tayong robot? Pangit. Nawa ay wag mahuli ang lahat. Yung ay, saka na ako magbabago at malakas pa naman ako. Pag mahinaan na lang ako tsaka pupunta sa church. Pambihira, Wag naman, Wag natin ubusin lakas natin sa sanlibutan, Gamitin natin sa ating habang pang-araw-araw, unti-unti na nating improve ang ating pagiging aktibo sa gawain. Sapagkat baka mamaya hindi natin kilala si Jesus pagdating niya. Paano tayo babangon pag tumunog yung pakakak? Hindi natin alam yung anong tunog ng pakakak ni Jesus, So, ayan, nawa. Lahat na napupulot natin dito sa GFM. I-apply natin sa ating buhay. I-share natin sa iba. Palaguin natin yung ating mga talento. Sama-sama tayo.
sasalubong sa pagdating ni Jesus. Let us pray mga kapatid. For 30 seconds silent prayer. Ibulong nyo na yung mga gusto nyo ibulong at patuloy tayo. Itutuloy ko yung panalangin na po. Let's pray. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ulit kami sa umaga na ito na muli kami ay inyong ginising sa tamang oras. Nakapakinig kami ng napakaganda mga lesson, reflections, patuloy na nagbibigay ng boost sa aming mga talento. Sa chapter na ito ay nakapokus sa aming mga talento. Nawa sa aming patuloy na araw-araw na paglago, makita namin ang kalagayan namin sa aming mga sarili. Ano na ba ang status ng aming kalagayan? Nagagamit ba namin ang aming mga talento o dakilan Diyos? Ipakita niyo po sa amin ito upang aming baguhin kung aming mga pagkakamali sa tulong po ninyo. Tulungan niyo po kami na gamitin namin ang aming pinakamaliliit hanggang sa pinakamalalaking mga talento ng tama na naayon sa inyong kalooban. Huwag niyo po kaming patuloy na gawing tamad o dakilan Diyos. Salamat sa patuloy na pagtap sa amin sa araw-araw na kami ay namumulat sa katotohanan ng pagiging tamad ay hindi nakakalugod po sa inyo. Salamat sa inyong pagmamahal. Ramdam po namin ang pagtawag niyo sa amin para maging masipag. Gamitin namin mga talento para sa ikatatapos ng iyong gawain. Sa pagpatuloy po ng aming mga panalangin, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa na nakasama namin na nanalangin. May mga prayer kami, personal prayers na aming binulong, mga pangalan na aming mga gustong makasama, aming mga personal na buhay, aming mga problema, ang aming mga pagsubok na pinagdaraanan, ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala. Nawa ang aming mga nilapit sa inyo na ito ay inyong dinggin ayon sa inyong kalooban. Dalangin din namin ang mga kapatiran na kasama namin ngayon na nakikinig na nanalangin. Sama namin ang sambayan ni Ate Milen Masiklat, kasama na sa recovery ni Sister Angie, ang sambayan din ng San Leonardo, pamumuno ni Ate Reby, ang kanyang buong kapatiran, ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, lalo na yung kanyang mga anak at manugang at mga apo, na patuloy na ingatan niyo po sila sa araw-araw. Ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, kasama na yung kanyang mga prayer request para sa kanyang mga kaibigan. Si Makmak sa kanyang patuloy na recovery. Ang sambayan ni Sister Gloria Balbido, kasama na yung kanyang prayer request para sa kanyang husband. Ang sambayan ni Sister Emelinda Judilia, kasama na si Brother Eliseo sa kanyang araw-araw na pagdrive, pagtrabaho doon sa Kubuhan. Kaya din ng sina John Mark Jovan, si Angela, si Popoy. Dalangin din namin si Sister Helen na makabalik siya sa pananambahan. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Leonora Cabietes, si Ma'am Nora at ang kawalusugan ni Brother Victorino Gutierrez at ang kanyang buong pamilya. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ate Lorna pa, kasama ni Kuya Bobby at ang kanyang buong pamilya. Ngayon din yung kanyang mga anak sa malayo, si Tintin, si Buboy at ang kanilang makalusugan araw-araw. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, ang sambayan ni Sister Sweetie, ang sambayan ni Brother J. Cruz, kasama na yung kanyang mga mahal sa buhay. Nawa si Jelly B. Kutay ay magkaroon na ng Sabbath day off o dakilan Diyos. Dinggin niyo po ang kanyang panalangin para maramdaman niya po patuloy ang inyong pagmamahal. Dalangin din po namin ang sambayan nila ni Nerissa Francisco, kasama na si Brother Reynaldo Eusebio, si Veronica at iba pa niyang mga apo, si Liwayway at si Romnick Erilla. Ngayon din ang sambayan ni Sister Mildred, sambayan ni Sister Belinda Salvania,
ang sambahayan ni Sister Nympha Rivera kasama ng buong Tabacao at ang kanilang mga kapatiran doon. Ang kagalingan ni Auntie Ching Manikis ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanya. Ang sambahayan ni Sister Maria Isabel Santiago Makasakit o Dakilang Diyos, kung ano man ang kanyang kahilingan sa mga sandali na ito at mga pasasalamat ay aming nilalapit po sa inyo. Patuloy niyo po siyang samahan sa kanyang patuloy na paglago, ang kanyang mga mahal sa buhay, makasama niya sa pagsamba, ang kanyang mga kapatiran sa church ay siya ay maging liwanag sa bawat isa. Ang sambahayan ni Ate Evelyn Sabat, ang sambahayan ni Sister Janet Gatmaytan kasama na si Brother Jojo Gatmaytan, ngayon din ang sambahayan ni Sister Marites Curaming, kasama na yung aming mga candidates for baptism sa bukas sa Palayan. Nawa ang mga tumanggap kagabi at noong nakaraang gabi ay huwag magbago ang kanilang isipan, makita nila yung kabutihan at magpatuloy sa pagtanggap po sa inyo sa pamamagitan ng bautismo. At kami mga kapatiran na nag-invite sa kanila ay tulungan nyo kami na mapatuloy namin silang maalalayan sa panibagong buhay na kanilang hinahawakan. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Elizabeth Erese, kanyang anak na nagpapagaling. Sa sambahayan ni Ma'am Femi kasama na si Ma'am Rachel Suarez sa kanyang fast recovery o Dakilang Diyos. Pagkalooban niya po siya ng muli ng kagalingan, manok balik ang kanyang lakas. Ngayon din ang sambahayan ni Ate Mitch San Jose, yung medical ng kanyang asawa, bagaman hindi ito naging matagumpay sa ngayon. Ibigay niyo po ang inyong mas magandang plano sa kanila o Dakilang Diyos. Kailangan po nila ang tulong niyo sa mga sandali na ito sa pamagitan ng pinansyal at sa kalusugan. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Josephine Mercado, ang buong Peñaranda Church o Dakilang Diyos. Ay gayon din ang sambahayan ni Sister Shirley Rosacinto, Sister Helen de la Cruz Malyari, kasama na sina Ma'am Carmen, Doc Partida, si Sister Melba Yenson, at mga kapatiran na tumanggap sa kanila sa pamagitan ng bautismo. Ngayon din ang sambahayan ni Sister Jennifer Linsangan Mendoza, kasama na ng San Antonio Church sa pangunguna nila Kuya Edgar, nila Ate Christy at ng buong kapatiran ng San Antonio Church. Pagpalain nawa ang kanilang mga kalusugan, ang kanilang mga pananampalataya, ang kanilang mga pangkabuhayan o Dakilang Diyos. Ngayon din ang sambahayan ni Sister Gina Salazar, Sister Juliet Percival, ang sambahayan ni Kuya Melchor Narsing at Monching Canlas, at ang mga sambahayan ng mga kapatiran na nakikinig ngayon na di namin nabanggit. Kasama po namin sila sa panalangin o Dakilang Diyos. Patuloy niyo po dinggin na aming mga panalangin ayon sa inyong kalooban, at maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Po. Salamat po sa mga prayer warriors, salamat sa mga nag-share, salamat sa mga patuloy sa buhay-bay, sa mga bagong pasok lamang dito sa Discipleship Ministry. Patuloy namin kayong inaasahan sa mga susunod na araw. Hindi ako nag-i-invite sa inyo mga kapatid. Invited po kayo ni Jesus muli na patuloy na makinig dito. Nakakross tayo sa God First Morning po, kasi maganda yung mga natutunan. Pag maganda naman ay dati na masusundan. Pag maganda sundan natin, matututo tayo po. Welcome po kay Sister Jenny po. Madalang namin kayo makita sa comment box, pero sige lang, alam ko na kikinig ito sa kapila po. Pero kahit saan kayo makinig, kaliwaan, kanan, parehas lang. Dito lang kakaibahan yung prayer dito, iba po. Kasi doon yung general prayers nila, although may mga prayer request din doon. Dito naman sa atin ay meron tayong reflection sa dulo at saka prayers. Kasi nga marami tayo dito mga prayer warriors na kasama na regulars po. Kay Sister Maria Isabel Santiago Makasakit from Arayat po ito. Arayat District yata ito, sabi niya kanina. Welcome na welcome po kayo. Sister Edna Estares Villena Razon, welcome din po. Nakita ko na yung pangalan niya dati po. Praise the Lord po. At muli kayo nagbalik. Sabi ko nga, hindi ko kayo ini-invite. Sabi nga, hindi naman namin kayo kilala. Pero si Jesus, ini-invite kayo na bumalik. Patuloy mag-devotional sa umaga. Ang palagi kong sinasabi kung paano ako lumago, kung paano ako nagbago. Ginabayan ako ng Panginoon dito sa devotional lamang. Sa dami ng lesson na natutunan natin, ay dito tayo lalago. Kung paano akong nag-improve, mag-i-improve din po ang bawat isa. Kung paano ako naging tapat na pagtagumpayan ng bagay makasarili, mga kapatid, hindi lamang ako, marami yan. Maraming mga testimony. Dito sa devotional na ito,
ay may pag-asa, mga kapatid. Yan ang ating panalangin sa Panginoon, na bigyan tayo palagi ng oras, lakas para magbago. Dahil pag hindi, magiging unused talents tayo. No? Isa tayo sa wasted talents, mga kapatid. So yan, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang bukas po, oras 6:01, happy preparation day para bukas ng Sabat. God bless us all, mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have desire.